Ang topic natin ngayon ay request ng ating kaibigan na taga-subaybay na si Enrique Paulino Garcia. At ang tanong ni Enrique ay kung ano na ang nangyayari sa helicopter program ng Armed Forces of the Philippines, ang tinatawag na Hummingbird. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At para sa kaalaman ng lahat, isama na rin natin ang iba pang mga aircraft na gawa ng mga Pilipino noon. Ang Pilipinas ay ang isa sa pinakaunang bansa sa Asia na nakapag-manufacture ng eroplano. Mas nauna pa ang Pilipinas na gumawa ng mga eroplano kaysa Indonesia dahil ang Pilipinas ay nag-umpisang gumawa ng mga eroplano noong 1951. Habang ang Indonesian Aerospace o tinatawag na PT Digantara Indonesia ay noon lang 1997 nag-umpisang gumawa ng mga eroplano. At ang Korean Aerospace Industry ay noon lang 1999 nag-umpisang mag-develop ng mga aircraft. Mas nauna lang sa Pilipinas ang India dahil ang Hindustan Aeronautics Limited ng India ay nag-umpisang gumawa ng mga aircraft noon lang 1940s. Ang unang eroplano na ginawa dito sa Pilipinas ay ang XL-14 Maya at ang XL-15 Tagak. Ito'y dinidisenyo ng Philippine Institute of Science and Technology at 1952 to 1953 nang inumpisahan itong gawin ng Institute of Science and Technology. At napaka-unique ang materials na ginagamit sa dalawang eroplano na ito dahil gawa ito sa kawayan o indigenous materials. Ang fuselage ng naturang mga eroplano ay 100% kawayan. Pero sa bandang buntot ng eroplano ay may halong kahoy o lumber na tinatakpan lang ng mga fabrics para maganda tingnan. Ang dalawang eroplano na ito, ang XL-14 Maya at ang XL-15 Tagak, ay unang lumilipad at nag-flight test noong 1954. Ang timbang ng naturang eroplano o ang bigat ay umaabot lamang ito sa timbang na 780 kilo. Mas magaan ito dahil gawa sa kawayan At ang speed ng naturang eroplano ay aabot sa 150 kilometers. Aba, matulin pa ito kaysa motorsiklo na Rose. Ang makina na ginamit nito ay Lycoming 4-cylinder 100 horsepower. At ang mga propeller din ng naturang eroplano ay gawa sa kahoy. At ang pangalawang eroplano na ginawa ng mga Pinoy ay ang Super Pinto, isa itong jet plane. Originally, ang Super Pinto ay gawa ito ng US Gulfstream Aerospace at binibinta ito sa Pilipinas, lahat ng mga drawing at production rights. At noong dekada 70 sa panahon ni dating President Ferdinand Marcos, matagumpay ang mga engineer ng Philippine Aerospace Development Corporation na makabuo ng isang Super Pinto at pinapangalanan itong T-16 Kale at successful ang ginawa ng flight test nito. Matulin ito dahil jet Kaso lang noong gagawa pa sana ng pangalawang prototype na Super Pinto ang PEDC, ay siya namang pagbagsak ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos dahil sa EDSA Revolution. Lahat ng mga project ng PEDC ay bumagsak rin at hindi na naitutuloy. Kaya ang Super Pinto ay hanggang sa pinto na lang, hindi na nakalabas. At ang kasunod na eroplano na gawa ng mga Pinoy ay gawa pa rin ng PEDC. Ito ay tinatawag na Defiant Trainer and Light Attack Aircraft. Ang layunin sa paggawa ng Defiant aircraft ay para mabawasan ang pagiging dependent ng Philippine Air Force sa pagbili ng mga second-hand ng mga eroplano kasi noong dekada 60, 70, 80 at 90, puro second-hand ang mga eroplano ng Philippine Air Force. At matagumpay ang mga engineer ng PEDC sa paggawa ng eroplano na ito. Nabuo nila ang Defiant 300 at ang unang flight nito ay noong 1987 sa panahon ni Kure. At pagdating ng 1997, ang Defiant Project ay pinapangalanan ni President Fidel Ramos na Centennial Project at inutos ni President Ramos na mag-umpisa ang full production kasama ang Hummingbird helicopters dahil halos magkasabay lang ang dalawang ito Dahil matagumpay ang unang prototype ng Defiant 300, mayroon pa sanang plano na magsagawa pa ng pangalawang prototype at ito'y tinatawag na Defiant 500.
na lahat gawa sa metal kasi ang naunang Defiant 300 ay may halong kahoy yun eh. Kaso lang ang nangyari ay natigil lahat ng project na ito at hindi natapos at hanggang prototype lang yata ang nabuo. Dahil naubusan ng pundo ang PEDC at walang suporta mula sa gobyerno, dahil may ibang priority ang mga namumuno sa ating gobyerno noon, ang pundo daw ay kanilang gagamitin sa eleksyon para manalo uli. Ngayon, ito namang Hummingbird helicopters ay inumpisahang dinidevelop noong 1980s, magkasabay lang ito sa Defiant 300. Ang project na ito ay natigil din nung napatalsik si President Ferdinand Marcos noong 1986. Pero pagdating ng 1997 ay pinagpatuloy ito ni President Fidel Ramos. Pero nung natapos din ang termino ni Ramos at ang pumalit ay si President Irap, at ayon pa kay Irap na itigil na yung Hummingbird na yan dahil matagal daw matapos at malaki na ang gastos, mabuti pa daw maglaro na lang ng witing. Akala kasi ni Irap ang paggawa ng helicopters ay para ka lang nagpagawa ng tricycle. Matapos lang hanggang 2 buwan at gagastos ka lang ng 50,000 pesos. At dahil sa kakulangan ng pundo, ang lipad ng Hummingbird ay nabaliktad. Ang ilise ngayon ay nakastide, ang katawan na ang umiikot. At ang isa pang issue ay ang licensing dahil ang Hummingbird helicopters ay kinopya ng mga Pinoy sa gawa ng Eurocopters. At wala naman itong problema para hindi magkadimandahan at hindi mag-file ng kaso ang Eurocopters. Babayad na lang tayo ng lisensya. Madali lang yun masolusyonan. Kaya lahat ng mga project na ito under sa PEDC or Philippine Aerospace Development Corporation ay walang natapos at napakinabangan dahil hanggang ngayon prototype lang yata ang nabuo. Dahil ang mga namumuno sa gobyerno ay walang suporta at haluan pa ng korupsyon. Ang XL-14 Maya lang noong 1950s ang matagumpay at nakinabangan. Ginamit ito for agriculture o paghahakot ng mga government aid. At ang pinakahuling eroplano na gawa ng mga Pinoy ay ang Philippine Air Force XT-004 Layang. Ang Layang ay dinidevelop ng Philippine Air Force Research and Development Center. Isa itong basic trainer aircraft sa layunin na mapaisulong ang self-reliance program ng ating gobyerno. Pero sa pareho ring dahilan, hindi pa matapos-tapos ang project na ito ay natigil na dahil sa kakulangan ng pundo. Ubos lahat ng pundo. Ewan ko sa mga ito Dapat ibalik natin ang XL Maya project dahil successful ito At hindi na kailangan ng malaking pundo ang ating gobyerno dahil kawayan lang ang kailangan. Isipin nyo, darating ang araw na makapagawa ang Pilipinas ng pinakaunang MRF o multi-role fighter sa gawa sa kawayan. Ito'y tatawaging BMRF o Bamboo Multi-Role Fighters at malalaking matitipid ng Pilipinas at lahat ng mga kalaban ng mga jet fighters gaya ng Chinese J-20 ay matatakot ito sa BMRF kasi isipin nyo pag maglalaban itong dalawa, pag napabagsak ang MBRF ay 1,500 pesos lang ang gasto dahil kawayan lang Samantalang pag kanila ang babagsak ang J-20, milyon-milyon ang gasto sa paggawa ng J-20. At gagawa rin tayo ng mga Bamboo Cruise Missiles at Bamboo Air Defense System. May nagumpisa na nga tingnan nyo. Bago tayo magpaalam, shoutout muna sa magandang misis ni Dario Bilen, si Bibilen Gueta, at sa kanyang mga cute na anak, si Kate, si George, at si Bila Bilen. Hanggang sa susunod, maraming salamat.